Muli po, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat po ng ating mga kaibigan na kasama natin ngayong gabi. Happy midweek po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos na muli po tayo nagkasama-sama upang tayo po ay muling mag-aral ng Kanya pong mga salita. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay mula sa aklat ng Kasaysayan ng Pag-asa. Tayo po ay nasa chapter 5 at ang title po nito ay ang pagpapalaya ng Diyos. Nakafocus po ang ating pag-aaral sa aklat ng Exodus 5 to 15. Alam niyo po mga kapatid, bago po natin talakayin ang mga aral ng kabanatang ito, nais kong alalahanin po natin ang sitwasyon ng mga Israelita. Sila po ay mga inapo ni Abraham na naninirahan sa Kanaan. Ngunit dahil po sa tagutom, napilitan po sila na pumunta sa Ehipto. At dito sila po ay naging alipin ng napakaraming taon. Pinagsamantalahan ang kanila pong kahinaan at tunay pong sila ay pinahirapan. Marami sa kanila ang nakalimot na sa Diyos at sila po ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan at napihag ng takot sa mga Ehipsyo. Sa kabila po nito, napakabuti po ng Diyos sapagkat meron pa rin pong mga tapat na naglilingkod sa Diyos at nananalangin para sa kanila pong kaligtasan. Sa kabanatang ito, makikita natin kung paano tapat ang Diyos sa kanya pong mga pangako. Kung paano niya ipinahayag ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya iniligtas at pinagkalooban ng mga pangangailangan ang kanyang bayan. Nais ko pong dalhin sa inyo ang tatlong punto ng Kabanata 5. Ito po ay merong tatlong P para madali po nating matandaan ang mga points na atin po ng mga leksyon na atin pong makukuha dito. Ang una po ay ang pangako ng Diyos, promise. Matagal na pong ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang kanya pong mga inapo o ang lahi ni Abraham ay palalayain mula sa pagkaalipin. Mababasa po natin yan sa Genesis 15 verses 13 to 14. Kahit dumaan ang daan-daang taon, hindi nakalimot ang Diyos at tinawag niya si Moses upang maging instrumento sa pagpapalaya sa bayan ng Israel. Ano po ba ang ating reflection dito mga kapatid? Alam niyo po sa ating buhay, maaring may mga pagkakataon na tila matagal ang paghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ngunit tulad po ng Israel, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Napakahabang panahon na sila po ay naging alipin sa bansang Ehipto. Pero naging tapat ang Diyos. Hindi po sila nakalimutan ng Diyos kahit sila po ay tumalikod at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya napakagandang panghawakan po natin ang pangako pong ito na ang Diyos ay tapat sa kanya pong mga pangako. Hindi kailanman niya tayo maaring pabayaan at kalimutan. Sa panahong iyon, naglaan ng Diyos ng gabay at lakas sa pamamagitan ni Moises at Aaron na nagpatatag ng puso ng mga Israelita sa gitna ng pang-aalipin. So, tayo man ay panghinaan, tingin natin mukhang imposible, pero tayo po ay manalig pa rin na tapat ang Diyos sa kanya pong mga pangako. So again, ang number one pong P ay pangako ng Diyos. Lagi po nating panghawakan ang kanyang mga promises. Number two na letter P, ang parusa ng Diyos. Sa kasaysayan po ng mga Israelites na nandun sa Ehipto, nandun po yung 10 salot. Naranasan ng mga Ehipto ang 10 salot. Pero napakabuti po ng Diyos dito kasi meron man pong punishment, pero
nandun pa rin yung protection. Protection sa kanyang bayan, punishment sa mga kumakalaban sa kanya. Upang hikayatin si Paraon na palayain ng Israel, ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot. Alam natin po sa kasaysayan na kinausap ni Moises at ni Aaron ang Parao, pero hindi naniwala ang Parao. Kung kaya't ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot. Una, ang tubig ay naging dugo. Ikalawa ay ang napakaraming mga palaka na kahit saan sila pumunta, doon po sa lugar ng Ehipto, naroon ang napakaraming palaka. At pagkatapos po nun, nung matapos ang salot tungkol sa palaka, nagkaroon naman ng kuto na lahat ng mga tao sa Ehipto, maging ang kanila pong mga hayop, ay nagkaroon ng kuto. Ikaapat na salot ay ang langaw. Siguro napakahirap nito, no? Kakain ka, napakadaming langaw. Ito nga lang sa panahon natin ngayon, meron lang mga ilang-ilang langaw, irritable na tayo. How much more yung kanila pong naranasan doon sa Egypt na napakaraming langaw. Pero doon po sa lugar ng mga Israelita, wala, ligtas po sila sa mga salot. Number 5, naranasan po ng mga Egyptian ang pagkamatay ng kanila pong mga hayop. Nakakalungkot, no? Kung sabay-sabay na napakaraming mamatay na mga hayop at syempre malulugi kung ito yung business mo. So sa panahon pong yon, naranasan nila ang salot na mamatay ang mga hayop. Napansin niyo po, yung punishment hindi lang po sa tao, damay pati ang mga hayop, damay pati po ang tubig na naging dugo, pati po yung mga insekto damay. At number 6 ay ang pagkakaroon ng mga bukol. Napakahirap din itong salot na to, na bata, matanda, magkakaroon ng mga bukol. Napakasakit po siguro nito. Number 7 ay ang granizo na may apoy na bumagsak po mula sa langit. So marami po dito ang namatay, marami siguro ang mga nasirang mga ari-arian dahil po dito sa granizo na may apoy. At number 8 ay ang balang o locust. Alam natin na kapag po napakadaming balang, uubusin nito ang mga pananim. So maging ang mga pananim po hindi ligtas sa salot. At kapag naubos yan, wala silang kakainin. Number 9 na salot ay ang kadiliman. So, brown out, kumbaga, sa kanila pong buong bayan ng Ehipto. Pero hindi lang po siguro brown out kasi kung madilim, wala nang umaga, sa ating pong panahon ngayon, pag nakaranas tayo ng brownout, at least pagka lumiwanag na, araw na, mayroon na tayong liwanag. Pero dito po, wala talaga, walang umaga, puro gabi. At ang huling salot, ika-10 ay ang pinakamatindi. Ito po yung pagkamatay ng mga panganay. Ang pagdalaw ng anghel ng kamatayan sa kanila pong lugar sa Ehipto, na kung saan lahat ng mga panganay na anak ay namatay. Pero tingnan po natin na punishment sa Ehipto, protection doon po sa mga bansang Israel. Minsan po ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari kahit mahirap o nakakatakot upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at tayo po ay bumalik sa Kanya. Minsan, ginagamit ng Diyos ang pagkakasakit para tayo po ay tawaging muli na bumalik sa Kanya. Bigyan tayo ng warning, bigyan tayo ng signal na, oops, lumalayo ka na at kailangan mong bumalik sa Panginoon, magbalik loob. Minsan, masakit ang ginagamit po ng Panginoon, mga pangyayaring hindi natin gusto.
pero nagiging instrumento ito para tayo ay paalalahanan at pabalikin sa Kanya. Sa kabila po ng mga salot, ito po ang good news. Iniingatan niya ang Israel. Ang kanilang tahanan, ang kanilang mga hayop ay ligtas. Maging ang kanila pong mga panganay na lalaki ay nailigtas. Ipinakita nito na ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga tapat na anak o bayan kahit nasa gitna ng pagsubok. So ano pa rin, mabuti pa rin ng Panginoon. Naroon man po ang punishment, pero naroon din ang proteksyon niya sa kanyang mga anak na magiging tapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na tayo po ay maging tapat at sumunod sa Kanya. Maranasan man po natin ang parusa, ang salot sa ating buhay, pero kung tayo po ay magtatapat sa Diyos, naroon po ang kanyang proteksyon. So, ang number 2 po natin na letter P, bagamat nandun ang parusa ng Diyos, nandun po ang proteksyon. Next, na ang huling P na atin pong nais kong dalhin sa inyo ngayon ay ang pagliligtas ng Diyos. Provision and deliverance. Pinakawalan ni Israel at pinangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Ito po ay makikita natin sa Exodus 13, verses 21 to 22. Di po ba? Iniligtas sila ng Diyos at nag-provide pa ang Diyos. Meron pang provision and deliverance sa Panginoon. Hindi niya sila basta iniligtas lang at tapos na. Pinadala ng Diyos ang haliging ulap, nagiging haliging ulap sa araw, at sa gabi naman ito po ay nagiging haliging apoy na nagsisilbing kanilang tanglaw. Sa araw, yung ulap, yun naman ang kanilang guide kung saan sila patutungo, kung kailan sila maglalakbay at kailan sila hihinto. At nung sila po ay makalaya na sa Ehipto, naglakad na sila at sila po ay nag-umpisa ng maglakbay. Nakarating sila sa Red Sea at sila po ay hinabol ng hukbo ni Paraon. Nang sila po ay hinabol, nakaharap sila sa dagat na pula, sinabi ni Moises, "Huwag kayong matakot. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo." Di po ba napakasarap pakinggan? Wala na silang mapuntahan. Ang nasa harap po nila ay ang dagat na pula, ang Red Sea. Sa gilid po ay bundok. Sa likod naroon ang mga hukbo ni Paraon. Pero ang sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Ano po ang nangyari? Nahati ng Diyos ang dagat, nakatawid ang Israel, at nalunod ang hukbo ng Ehipto nung sila ay sumunod, humabol sa bayan ng Israel. Ano po ang ating reflection dito mga kapatid? Kahit tila imposibleng sitwasyon, wala na tayong mapuntahan, wala na, sukol na tayo. Pero alam niyo po, maaari nating masaksihan ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbubukas ng daan sa Kanyang himala. Gagawa ang Diyos ng himala, imposible mang mga bagay ay maaaring mangyari sa Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos at ang Diyos ang pinaka makapangyarihan. Kaya sa panahon po na tayo ay nasa mga pagsubok, nasa mga pagkakataon na tila wala na po tayong lakas, wala na tayong laban, wala na tayong magagawa, lumapit po tayo sa Diyos kasi ang Diyos ang tanging ang siyang gagawa para sa atin.
Bukod sa pagliligtas, naglaan ang Diyos ng lahat ng kailangan ng mga Israelites, patnubay, liwanag at proteksyon sa kanilang paglalakbay. Pinangunahan nila sila at pinrotektahan laban sa hukbo ng Ehipto. Ipinapakita ang kanyang malasakit sa bawat hakbang. Di po ba napakagandang karanasan ito? Kung ito po'y naranasan ng mga Israelites, ito din po ay totoo sa atin at mararanasan din po natin kung tayo lamang ay magtatapat sa ating Panginoon. Again, nais ko pong ulitin ang tatlong P. Ang una ay ang promise or pangako ng Diyos. Pangako na tayo ay kanyang hindi iiwan, iingatan niya tayo at ililigtas. Number two, punishment and protection. Nandyan man ang parusa ng Diyos pero nandyan din ang kanyang proteksyon. Dumaan man ang mga salot, ang mga pagsubok, nariyan ang proteksyon ng Diyos sa mga magtatapat sa Kanya. Number three ay provision and deliverance, ang pagliligtas ng Diyos. Naglalaan ng Diyos ng mga bagay upang tayo ay mailigtas at ipagkaloob kung ano ang atin pong mga pangangailangan. Kailangan man po natin ng pagkain, ng bahay, ng kung ano pa man, hilingin po natin yan sa Diyos. Higit pa dyan ang Kanya pong ipagkakaloob sa atin. Ang kwento ng pagpapalaya ng Diyos sa Israel ay nagpapakita ng Kanyang pangako, tapat ang Diyos sa Kanyang salita. Maari po nating basahin muli yan sa Genesis 15 verses 13 to 14. Number 2 ay ang parusa at proteksyon. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan at iniingatan ang kanyang bayan. At ang pangatlo po ay ang pagliligtas at probisyon. Naglalaan ang Diyos ng lahat ng kailangan ng kanyang bayan upang makalakad sa tamang landas. Kaya't sa ating buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, sa bawat takot, at sa bawat paghihintay, ang Diyos ay tapat, makapangyarihan, at handang iligtas tayo. Tulad ng Israel, tayo rin ay tinawagan na magtiwala, sumampalataya, at magpasalamat sa Panginoon, ang ating dakilang tagapagligtas at tagapagkaloob. Pagpalain po nawa tayo ng Diyos sa atin pong mga napag-aralan ngayong gabi. Muli po, magandang gabi.